Nako po, ito maganda ko pag-usapan po, ano, at reaksyonan po mga kabida, no? Pumalag po mga kabida, ito kong si Undersecretary Claire Castro po, ano? Dito sa inilabas na video po mga kabida, no? Ni Senator Amy Marcos, patungkol ho sa sinasabi hong meron daw ICC po, ano, mga kabida sa Malacanang. At iba kasi yung connotation po nila sa ICC ho dito, ano, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin ng ICC po sa Malacanang, okay, ayon po sa video, mga kabida, ay impactang clear. Pero hindi naman po nila itinuloy po yung isang C po doon, ano, mga kabida. Pero nagkaroon po ng ideya po ang mga netizens nang tinutukoy po doon, mga kabida, ito pong si Undersecretary Claire Castro, ano po. Kaya nung nalaman po ata ito ni UC Claire, pumalag po. Okay? Ito yung kanya sinabi po, ano, mga kabida. Babasahin ko muna itong article ng Ang Balita ngayon, ano. Claire Castro iginiit na hindi siya gumagamit ng mga salitang nakakasakit ng damdamin. Okay? So, ibig sabihin po, nakakasakit po ng damdamin yung sinabi po doon sa video na yon, ano, mga kabida, ano po. Iginiit ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi niya ugali ang gumamit ng mga salitang nakakasakit o ad hominem laban sa kapwa matapos siyang tanungin tungkol sa viral na video ni Senator Amy Marcos. Sa naturang video, bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalan ni Castro, tanging ang salitang impacta cle ang narinig at hindi rin tinapos ang buong pangalan o acronym, tila ipinahiwatig ni Castro ang nasaktan niyang damdamin. Ito yung sinabi po ni UC Claire po, ano, mga kabida. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko, ni Castro. Dagdag pa niya, kung sila ang nakapag-describe ng ganyang salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. It takes one to know one. Ayon pa kay Castro, kung may mga naaapektuhan sa kanyang mga pahayag dahil sa kampanya ng pamahalaan laban sa fake news, dapat ding tanungin kung sino ang tunay na inilarawan ng naturang bansag. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta kung gumawa ng video? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? O yung nag-direct ng video, anya. Ayon. So, tila hindi ho nagustuhan po, ano, ni UC Claire Castro po makabida yung video kung saan po, parang siya po ang tinutukoy po doon, ano, mga kabida. Na sinasabi hong na ICC po sa Malacanang, ano, mga kabida. Sa halip, ang tunay na kahulugan po ng ICC, International Criminal Court, ano, mga kabida. Pero iba po ang connotation po ng ICC po doon, ano, mga kabida. Tila nakakasakit daw ng damdamin, ano. Mantakin nyo, tawagin kang impacta, di ba? Ang sakit naman noon, ano, mga kabida. Di ba? O, anong ibig sabihin ng impacta? Ano yan eh? Kumbaga, not like ours yun, ano, mga kabida. Okay, ito, balikan natin itong video po, okay, ni Senator Amy Marcos po, ano, mga kabida. Narito. Yung ICC, nasa ICU na. Intensive care unit? Naghihingalo. Kaya CPR na. CPR. Dalawa. Court potentially restricted. Can't prosecute Rodrigo. Ay, hindi mag-defend, no? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusong na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Kasi, di ba kayo nakakante? Bakit? Kasi, kahit mawala ang ICC, meron pa rin ICC. ICC? Ano yun? International Space Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact and Threat. Op, yun. Hindi po itinuloy. Okay? Impactang cle. Pero, yun nga eh.
Ayon po sa mga netizens, ang pinatutungkulan po doon mga kabida, ito kung si Undersecretary Claire Castro po, ano, mga kabida. Okay, actually, satirical kasi yung video na yon, ano, mga kabida. Okay, satire, alright? Pero kung ako po si Claire Castro, hindi po ako gagalit po doon, ano, mga kabida. Ganyan talaga ang politika, ano, mga kabida. Kahit na personal mong buhay, kinakalkal yan, ano, mga kabida. Pinipersonal ka talaga dyan, ano, sa politika. Alam naman siguro po ni Yussi Claire Castro, pinasok po niya yung trabaho na yan. Okay? At syempre, alam po siguro niya na ang dami hong nagagalit po sa kanya, no? Mga kabida, natural. May mga buwelta po, ano, laban po sa kanya, no? Mga kabida, ganyan talaga. Okay? Ganyan talaga ang buhay. Kapag pinasok mo ang isang trabaho, mga kabida, na alam mo na pwede kang kamuhian po, ano, ng maraming tao po, mga kabida, ano po. Yung sinabi po niya na ad hominem, actually kanya-kanya ho tayo ano, mga kabida. Ayaw ho natin ng ad hominem po, ano. Nakakasakit talaga yan, ano, ng damdamin, mga kabida. Pero wala ho tayong magagawa Kasi kapag pumasok ka sa public service, mga kabida, kukonsider mo na yung sarili mo na public property. Hindi na po pribado, ano, mga kabida, na pwede kang umangal. Okay? Public property ka na Ibig sabihin po, pag mamay-ari ka na ng publiko, ano, mga kabida, pwede ka nilang pagsalitaan ng masakit, ano, mga kabida, because public property ka na po. Maliban po sa pagiging public property po, mga kabida, okay, ang nagpasahod po sa inyo, publiko ang mga mamamayang Pilipino po, ano, mga kabida. Kung meron po silang hindi ho nagustuhan sa inyo, okay, the way you speak, the way kinakarga mo yung gobyerno, ano, mga kabida, wala ho tayong magagawa po doon Kasi boss po natin ang nagsalita po, ano, mga kabida, yung mga Pilipino di ba? Mga kabida, ano po. Pero iba kasing usapan po, mga kabida, kapag pinipersonal ka po, ano, na hindi naman po kabilang dun ho sa trabaho mo, ano, mga kabida. Katulad na lang po ng term na impacta, ano? Di ba? Okay lang sana kung babatikusin ka po ng publiko, okay, in relation sa trabaho mo, ano, mga kabida. Pero kung pinipersonal ka na, mga kabida, kahit na po nasa public service ka, ibang usapan naman yon, ano, mga kabida, di ba? Walang karapatan po ang sinuman na alipustahin ang sinumang nagtatrabaho po sa gobyerno, ano, mga kabida. Basta hindi po related, ano, sa kanyang trabaho, mga kabida, ano po. Okay? Pero kung kinikriticize ka dahil gumawa ka ng hindi maganda sa trabaho mo, wala ka talagang magagawa po doon. Lulunukin mo talaga yun, ano, mga kabida. Kasi pinili mo yung trabaho na yun Okay? You are answerable to the public. Kasi public service ang pinasukan mo, ano, mga kabida. Kahit na sabihin po natin, you are not an elected official, ano. Ikaw po ay appointee ng isang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida, ano po. Okay? So, normal po na may magalit po sa inyo, ano, mga kabida, sa action mo, di ba? Alright? So, kailangan tanggapin yan. Hindi ho tayo dapat palat sibuyas po, ano, mga kabida. Kagaya ng sinabi po ni Associate Justice Marvic Leonin, ano, mga kabida, na wala hong puwang sa gobyerno, sa public service po, mga kabida, ang may balat sibuyas po, ano, mga kabida. Yung madali lang pong mapikon. Okay? Kasi kung madali ka lang mapikon, ano, mga kabida, dapat wala ka sa gobyerno. Okay? Hindi mo, kumbaga, hindi ka fit na magtatrabaho sa gobyerno, ano, kung madali ka lang magalit. Kung pikon ka, ano, mga kabida. Kasi, sa trabahong public service, mga kabida, kailangan po yung matibay ang loob, mga kabida. Hindi po yung mahina ang loob. Okay?
So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin po dito sa video po ni Senator Amy Marcos, mga kabida? Sumobra na ba siya doon ho sa kanyang limit po, ano, mga kabida? Okay? Sa tingin ho ba ninyo, nakaka-insulto po yung video po, ano? Nakakasakit po ng damdamin, mga kabida, ano po? Okay? Please comment down. Sa mga hindi po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.